Yung binabantayan nating sama ng panahon dito sa may silangang bahagi ng Mindanao ay idineklara na ng Pag-asa as a low pressure area. Talakayin na natin yan. Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to. Ako nga po muli, si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather dito. Kaninang alas 8 ng umaga, idineklara na ng Pag-asa as a low pressure area yung binabantayan nating cloud cluster o grupo ng kaulapan dito sa eastern section ng Mindanao. Yung perceived center o yung gitna nito ay nandito pa sa dagat, nasa higit 400 kilometers pa ang layo, eastern section ng Mindanao. Kasalukuyan, ito pong kaulapan ng ating low pressure area at yung ating habagat o southwest monsoon na nagpapaulan sa ilang bahagi ng ating bansa. Ngayon, tingnan natin to as a whole o as a big picture. Unahin natin yung bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito nga po ay isa ng tropical depression, medyo malapit na yan dyan sa may area ng Vietnam. Ito po ay short-lived lamang o hindi rin magtatagal dahil kapag tumama na po yan, dyan sa may Vietnam ay hihina din po ito agad. Pero again, meron tayong mala-monsoon gyre na sirkulasyon o malawak na sirkulasyon. Ito pong bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ay isa po sa nagpapalakas o nag-i-enhance ng ating habagat o southwest monsoon na nag-i-extend or nagkakaroon tayo ng parang elongated trough o extension na umaabot dito sa ating bansa. Yan po yung epekto ng ating habagat o southwest monsoon. Wala pong magiging direktang epekto yung bagyo sa labas ng PAR sa ating bansa maliban sa pag-enhance ng ating habagat o southwest monsoon in the next few days. Samantalang ito namang cloud cluster o grupo ng kaulapan dito sa may eastern section ng Mindanao ay isa na nga pong low pressure area ayon sa Pag-asa. Parte din yan ng ating elongated trough at sa ngayon yan po ay maaaring tumambay o mag-meander dito sa eastern section ng Mindanao sa mga susunod na araw. Dahil isang mahinang weather system, magiging erratic pa po ang pagkilos at lakas nito sa mga susunod na araw. Pero yan po ay posibleng lumapit dito sa eastern section ng Visayas patungo dito sa mainland Luzon. At again, mananatili pong aktibo itong ating intertropical convergence zone at may mga posibleng sirkulasyon pong mabuo along dyan sa linya na yan. Ito pong ating intertropical convergence zone. Kapag umakyat po yan ng bahagya kapag ganitong panahon or panahon ng southwest monsoon ay tinatawag din nating monsoon trough. So along this line, kadalasan po may mga nabubuo tayong mga sirkulasyon o low pressure systems. So narito po ang tropical cyclone threat potential ng Pag-asa. Nandun sa malayo yung color red dahil buo na po yan. Yan po yung bagyo dyan po sa may area ng Vietnam na nagpapalakas sa ating habagat o southwest monsoon. Ito namang color yellow at pink. Ito po yung ating binabantayan sama ng panahon sa ngayon. Ito po yung low pressure area na may moderate to high chance o posible po itong maging bagyo in the next few days ayon sa Pag-asa. If ever maging bagyo, ito po ay tatawagin natin o bibigyan po ng local name na Butchoy. Sa ngayon, yan po ay maaaring mag-meander o tumambay dito sa eastern section ng Mindanao at maaaring tumawid dito sa may area ng Visayas patungo dito sa mainland Luzon in the next few days. Pero again, as of now, dahil mainang system, magiging erratic pa po ang nature nito sa kanyang lakas at direksyon. Kaya yan po ay patuloy nating babantayan. At pinapakita rin dito, along dun sa ating intertropical convergence zone at monsoon trough, may isa pang posibleng mabuong sirkulasyon medyo malayo sa ating bansa. Pero eastern section din po yan ng Mindanao. In the meantime, ito pa rin habagat o southwest monsoon at yung ating kaulapan na dulot ng ating low pressure area ang nagdadala ng maulap na panahon at scattered o kalat-kalat na pagulan sa malaking bahagi ng Mindanao, kasama na po dyan ng Visayas at ilang bahagi ng Mimaropa. Nagpapakita naman yung ating araw pero medyo mas maulap yung ating panahon at mataas ang tsansa ng ating mga pagulan at thunderstorms. Samantalang mananatiling maalinsangan ng panahon natin sa natitirang bahagi ng Luzon, kasama na po dyan ang Metro Manila pero posible pa rin po yung mga pagulan at thunderstorms tuwing hapon at gabi. Magpapatuloy po yung epekto ng ating habagat at southwest monsoon sa mga susunod na araw habang nandyan pa yung sirkulasyon sa may West Philippine Sea. Samantalang yung kaulapan naman itong ating low pressure area dahil tatambay nga yan dito sa eastern section ng ating bansa. Magpapatuloy din po ang epekto niyan in the next few days. Sa ngayon, ito pong ating maliit na sirkulasyon ay isang low pressure area pa lamang at meron nga itong possibility maging isang ganap na bagyo in the next few days. As of now, yung ating major concentration ng pagulan para dito ay magko-concentrate sa eastern section ng Visayas at Mindanao habang kumikilos po yan pataas. So mag-ingat po tayo sa mga posibleng epekto ng mga pagulan nito gaya ng mga flash floods at landslides. As of now din, hindi natin ito inaasahan maging isang malakas na bagyo. Mas magiging concern natin dito is yung mga pagulan na posibleng dali nito. At kung may mga thunderstorms tayo, may kasama rin po yung malalakas na bugso ng hangin maliban sa mga malalakas na pagulan. At dahil nga magtatagal ito, mag-ingat din po tayo sa mga posibleng flash floods at landslides, especially sa mga areas na babubundok
o malapit sa ilog. Right now, may mga butas pa yung ating mga kaulapan. Ibig sabihin niya, nagpapakita pa yung ating araw at scattered pa o kalat-kalat yung ating mga pagulan. Ganun pa man, maganda pa rin po tayo sa posibleng pagtawid o pag-akyat itong ating binabantayang sama ng panahon. Maliban dyan, mag-ingat din tayo sa posibleng epekto at mga pagulan dulot ng habagat, particularly dito sa western section ng ating bansa. Bukas, nabayan na pumuli ang ating update para dito sa ating binabantayang sama ng panahon. Muli, ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia.